At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si Dark Continent Expedition Chapter 4. So ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. So nung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos sa paghaharap ni Jing at saka ni Pariston. At so now, ang continuation niyan is dito naman na kay Leorio. So dito ay iniimbitahan nga etong si Leorio na maging kabilang siya sa mga Zodiacs. Kasi nga 'di ba kulang ng dalawa yung Zodiacs, sa 10 lang sila. At ngayon, ang kumakausap sa kanya ay etong si Chidel na. So dito, ang sabi nga ni Chidel na etong si Leorio, siya yung pinaka-respetadong hunter ngayon sa buong association. At sa tingin nilang mga Zodiacs, siya yung most qualify para nga maging kabilang sa mga Zodiacs. At eto nga, tuloy pa ngayon ni Chidel na kailangan nga raw nila itong tulong ni Leorio para sa isang mission na pwedeng ikabago ng tadhana ng Hunter Association. Kaya nga raw kung pwede ay tulungan sila ni Leorio, pumayag na siya. But then, ay dito nga sagot na si Leorio at ang sabi niya nga dyan na teka lang, saglit nga lang, busy nga raw siya eh. Pero sagot dito itong si Chidel at ang sabi niya nga dyan, patungkol ba yan sa medical studies nito ni Leorio? Kasi nga 'di ba, nag-aaral siya para maging doktor. So dito ang sabi nga ni Chidel na kinausap na nila yung school ni Leorio at pinaaprubahan na rin yung sa magiging lagay ni Leorio, which is special exchange student for indefinite period of time. Pero sa condition na sasama dapat itong si Leorio sa kanila sa pagpunta dun sa Dark Continent bilang part ng medical team. At etong si Chidel nga raw yung magiging head doctor dyan sa medical team na papunta sa Dark Continent nga. So dito lahat nga raw ng gagawin ni Leorio, yan na yung magiging practicum niya. So kaya nga ang sabi dito ngayon ni Chidel, although sila nga raw yung nag-i-invite kay Leorio para maging miyembro ng Zodiacs at saka sa pagpunta dun sa Dark Continent, pero wag daw asahan ni Leorio na magiging relax lang, chill lang etong si Chidel sa pagbibigay ng grades niya. So depende raw sa performance neto ni Leorio, sa galing niya, kung magiging mataas yung grades niya o babagsak siya, sabi niyang ganyan. So matindi, parang 2 birds in 1 stone itong si Leorio, makakapunta na siya dun sa Dark Continent, tapos yung mga experience niya pa dun, yung mga gagawin niya pa dun, makikredit pa bilang practicum niya. But then ay pagkatapos niyan, ay dito tuloy pa kayo ni Chidel na pinapaalalahanan niya nga itong si Leorio na yung trabahong papasukin nila ay talagang delikado at wala nga raw yung bayad maliban dun nga sa grades lang neto ni Leorio. Kaya kung gusto raw i-refuse yan, tanggihan ni Leorio, at gusto ni Leorio yung normal na trabaho lang daw, yung malaking kita ganyan, ay pwede niyang tanggihan itong alok ni Chidel. So kaya sagot si Leorio, sabi niya, kung ganun, kung pwede niya palang i-turn down yan, ito-turn down niya yan, sabi niyang ganyan. But then ay dito biglang banat etong si Leorio at ang sabi niya nga dyan, ito-turn down niya talaga yan. Kasi nga, dapat siya nga raw yung nag-ask ng permission para dito kala Chidel kung pwede siyang sumama. So okay lang daw ba na mag-join siya dito kala Chidel? At then, ay after niya ay dito napangiti na in love na itong si Chidel kay Leorio. Hindi, joke lang. Napangiti na, natuwa na itong si Chidel at ang sabi niya nga dyan, salamat kay Leorio. Pero ito, tuloy pa ngayon ni Leorio, ay di ba nga kulang ng 2 slot dyan sa Zodiacs? Meron daw siyang naiisip na gustong i-recommend, i-suggest. Okay lang daw ba yun sa kanila? Sabi niyang ganyan. So si Leorio na yung mag-fill dun sa isang spot. So isa na lang yung kulang nila. But then ay pagkatapos niyan, ay talo na nga ulit dito yan sa may hideout nila Bian, dahil etong si Jing at saka nga etong si Pariston nagkakatitigan na dyan, nagkakatansyahan na etong dalawa. At then ay dito nga biglang salita na etong si Pariston at ang sabi niya nga dyan, bakit daw sa tingin ni Jing ay 2 option o 2 choices yung ibinigay sa kanila ni Pariston, at yung Hunter Association kung magde-decide nga raw yan na gagawin lang nila kung ano yung gustong mangyari ni Pariston, ay di ba mas magiging magulong nga lang daw yung sitwasyon. So walang usap-usap ganyan. At saka isa pa, yung Hunter exam parang masyadong biglaan naman daw yan. But then dito sagot na si Jing at ang sabi niya nga dyan, yung pagdating sa usap-usap
pag-uusap o sa negotiation na sinasabi nito ni Pariston, wala naman daw talaga sa isip niya yan eh. Kasi nga, parang kahit ano pa yung piliin ng Hunter Association na gawin, ay walang pakialam dyan si Pariston. Kasi nga para sa kanya, itong laro na to, ini-enjoy niya lang nang siya lang mag-isa. So hindi raw ba siya tatanungin ni Pariston kung bakit alam ni Jing din yung patungkol dun nga sa mga tinatago niya ng mga kamera. So dito, nangiti lang ito si Pariston at ang sabi niya nga dyan, di naman daw niya sinisikret o tinatago yung pagdating dun nga sa mga kamera ants na yan. At so dito, tuloy ngayon ni Pariston na para makapunta ng official itong Hunter Association dun sa may Dark Continent ay kinakailangan nito na lunukin o sundin ba lahat ng conditions nito ni Pariston. At syempre kinakailangan din nila ng mga expert na personnel. Pero yun nga lang, yung sa pakikipagtulungan nila ng Hunter Association dyan sa government ay nakakapagpabagal nga lang daw yan kasi nga itong government masyadong mabagal sila mag-response dahil nga sa alam nila yung risk papunta nga dun nga sa Dark Continent na yun. So kaya nga ang ginagawa ng government ay kumukuha na nga lang daw sila ng third party o ng contractors para sa mission na yun. So kaya raw mas gumugulo Pero sigurado si Chidel ang gagawin daw niyan ay kukuha siya ng tao sa pamagitan ng Hunter exam nang sa ganun ay maging malaya nga raw makakilos itong Hunter Association. So yun naman daw talaga yung pinakamadali at saka pinaka-efficient na way. Pero para dito kay Jing ay yun daw yung pinaka-boring gawin kaya hindi niya yan gagawin sabi nito ni Pariston. Pero sagot na nga dito itong si Jing at ang sabi niya nga dyan, pero si Chairman Netero gagawin niya yun. Pero yun sagot ulit itong si Pariston, sabi niya nga dyan, hindi yun gagawin ni Chairman Netero. At so dito tingin ngayon si Jing dyan kay Pariston at ito seryoso nga lang dyan yung mukha ni Pariston. Pero biglang salita na nga dito itong si Pariston at ang sabi niya nga dyan, kung si Chairman Netero yan, ang gagawin ni Chairman Netero ay hahayaan na lang itong V5 na mawala bilang kliyente ng Hunter Association at tatanggihan nito yung sinasabi na pagsama kay Bian papunta dun sa may Dark Continent at mas pipiliin na lang ni Chairman Netero yung gumamit ng illegal route sa pagpunta dun nga sa Dark Continent. So ibig sabihin, mauuna na lang itong si Chairman Netero papunta dun sa Dark Continent at sasabihin kay Bian na siya mismo yung mag-hunt dyan kay Bian sa anak niya. So diba, ganyan naman daw talaga yung Hunter Association dati. At so dito sagot ngayon itong si Jing at ang sabi niya nga dyan, kung ganyan naman katindi yung pagmamahal ni Pariston sa Hunter Association ay bakit pinaglalaroan niya yan? Bakit gustong sirain o i-destroy ba ni Pariston itong Hunter Association? So masyado naman twisted daw itong pagmamahal ni Pariston dyan sa association. So sagot itong si Pariston at ang sabi niya nga dyan, paano naman daw nasabi ni Jing na sinusubukan o gustong sirain ni Pariston itong Hunter Association? At so dito sagot na itong si Jing at ang sabi niya nga dyan, kasi itong Hunter Association para kay Pariston nagiging boring na kaya eto na yung time para maghanap na siya ngayon ng panibagong target, ng panibagong lalaruin ganyan. At para makahanap nga raw ng panibagong target etong si Pariston, ang pinakamadaling way, pinakamabilis ay yung papakawalan niya sa buong mundo etong Chimera Ant na tinatago niya. At sa pamagitan nun ay mababago nga rin daw pati yung policy sa pagpunta dun sa may Dark Continent. Pero kapag pumalag nga raw itong Hunter Association, ang gagawin ni Pariston ay bibigyan ng final blow itong Hunter Association sa pamagitan ng pagpapadala na ng Chimera Ants dyan sa Hunter exam. So ibig sabihin, pag take-in ni Pariston ng Hunter exam yung mga Chimera Ants niya, nang sa ganun ay maging Hunter sila. Kasi nga diba, yung way lang para maging Hunter ka ay yung makapasa ka dyan sa Hunter exam. At since na iniisip nga nitong dalawa ni Pariston sa ni Jing na yung gagawin nga ni Chidel, kukuha siya ng tao doon nga sa mga pumasa sa mga Hunter exam, kaya ayan yung gagawin ni Pariston, magpapa-exam siya ngayon ng mga Chimera Ants dyan. Pero ang sabi nga nito ni Jing kay Pariston, kung gugustuhin lang gawin ni Pariston yung sa style nito ni Chidel, yung balance lang, yung maayos lang na Hunter exam, kayang-kayang gawin yan ni Pariston. At saka isa pa, etong si Pariston sigurado, isa pa magitan lang ng instruction niya ay marami sa mga bataan niya, sa mga underlings niya, yung makakapasok dyan din sa Hunter exam. Pero hindi lang daw talaga alam ni Jing kung ano yung pinaplano nito ni Pariston once na yung Hunter Association mapuno na ng mga Chimera Ants. Kasi sigurado makakapasa yung mga Chimera Ants na pag-examine nito ni Pariston if ever man nga na ituloy niya yan. At so dito tuloy ngayon ni Jing na etong silang dalawa ni Pariston ay magkatulad nga raw sila kasi pareha sila na outside the box mag-isip. So yung mga idea nga raw nilang dalawa galing yun outside the box at tawag nga raw doon ay foundation. So dito sinabi pa ni Jing na
bastard etong si Pariston sa matindi. Parang minura niya pa dyan etong si Pariston. But then, ay dito nga salita itong si Pariston at ang sabi niya nga dyan, ang rough naman daw nito ni Jing. Pero, sige papalagpasin niya yan kasi totoo naman daw, sabi ng ganyan nito ni Pariston. But then, ay dito tuloy ngayon ni Pariston na yung mga tao gustong gusto niya na nagmamahal at saka minamahal sila. At apparently, ang tawag dyan, happiness. Pero, etong si Pariston, ang sabi niya nga dyan, na siya nakakaramdam ng kasiyahan kapag kinamumuhian siya ng ibang tao. At may urge nga raw itong si Pariston na saktan yung mga mahal niya. At so kaya dito tuloy ni Pariston, hindi naman daw yun weird, diba? Sabi niya ganyan kay Jing. At so dito sagot si Jing at ang sabi niya nga dyan, na depende kung hanggang saan naabot itong ugaling ganyan ni Pariston. Pero, ang tuloy nga dito ni Jing na ibang klase talaga off the charts itong si Pariston at gusto nang i-point out na pagdating dyan sila nagkakatalo, dyan sila nagkakaiba ni Jing. But then, ay dito nga, biglang nag-excuse etong si Salamin. Sabi niya nga dyan, teka, may ay, sabi niya ganyan. So, sagot si Jing at ang sabi niya nga dyan, you may not. So, sinungitan niya etong si Salamin at ayun, sabi ni Jing, huwag daw mangialam dito etong si Glasses. At ayan, tahimik ngayon, napahiya ng konti dyan etong si Glasses. But then, yung isa dito, biglang pasok na at ang sabi niya nga dyan, aba, teka lang, ang yabang daw neto ni Jing bigla raw sumusugod dyan at umaasta ng ganyan. Akala mo kung sino sabi niyang ganyan. So ito parang babanatan niya pa etong si Jing. But then after niya, please, bam! So dito pinagsusuntok ni Jing na pagkarami-rami etong lalaki at eto nga, yupi ngayon. Yung mukha dito ng palasagot na nga na to. So yun parang lalabas pa yung mata niya dyan. But then pagkatapos niya, na eto nga, inambahan lang pala ng Jing etong lalaki na to. So grabe, ang tindi ng kamao ni Jing, parang unlucky. But then dito, sabi ngayon ni Jing, ngayon naiintindihan mo na. Huwag kang mangialam dito, sabi niyang ganyan. At eto nga, pinapawis ngayon etong si parang chef nga nila dyan. But then pagkatapos niyan, ay eto, tingin-tingin ngayon sa paligid etong si Jing. At then dito nakita niya yung isa nga dyan, parang may dark aura. Sabi niya nga dyan, teka, ikaw ba yung big boss dito? Sabi niyang ganyan. At eto, labas ngayon etong manika na to. So hindi nakakibo etong manika. But etong si Pariston, biglang salita na nga siya dyan. Sabi niya nga dyan, aba, teka lang Jing, syempre obvious naman, ako yung number 2 dito. Sabi niyang ganyan. So ito sagot etong si Jing, sabi niya nga dyan, aba, so ibig sabihin hindi pala kasama sa criteria yung pagdating sa physical na lakas. So ito sabi ni Pariston, aba, masyado mo ko minamalita. Sabi niya ganyan dito kay Jing. But then ay dito nga salita itong si Jing at ang sabi niya nga dyan, mabilis nga lang daw sana matatapos to, madali lang kung ordinaryong muscle head lang itong si Pariston. So ibig sabihin kung puro lakas lang itong si Pariston. Pero ang problema kasi nga hindi ganyan kasimple lang itong si Pariston. At dito ang tuloy ni Jing na kahit nga raw nagulpihin niya etong si Pariston ng todo at sumukay ng pagkarami-raming dugo, sigurado pagtatawanan lang siya niyan ni Pariston. Kaya kung gusto raw matalo ni Jing etong si Pariston, ang dapat gawin ni Jing ay sirain niya nga raw yung spirit neto ni Pariston. At then ay dito na nga nag-declare ngayon etong si Jing at ang sabi niya nga dyan, simula ngayon ay siya na yung number 2 dyan sa grupo ni Band Netero. So matindi, nag-self-proclaim pa etong si Jing dyan. But then ang tuloy nga ni Jing na kung sino sa kanila yung may reklamo ay pumunta dyan sa harapan niya. But then pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin ito. At ayan, ay nagsimula na medyo bumanat etong si Jing dyan nga sa grupo ni Band Netero. At so ayan, yung kasunod nito guys ay hintay-hintay lang ulit, abang-abang lang. At ayun, ay pasensya na ulit dahil ngayon lang. But anyways, ayun nga, maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.